Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan. So habang nanunood ng ating aralin para sa EPP-ICT 5 para sa Quarter 1, Week 6. At ang ating mga tatalakayin sa linggong ito, okay, sa mga susunod na araw ay basic functions, sum, average, mean, max, at count. Gayon din, performing calculations and using formulas and functions and creating charts and graphs to visualize data. So, ang mga ito ay ating gagawin gamit ang ating spreadsheet or yung ating Microsoft Excel. So, narito yung ating mga kasanayan na inyong dapat na matamo pagkatapos ang linggong ito. Una, natutukoy ang gamit ng sum, average, minimum, maximum at count sa spreadsheet at nakagagawa ng spreadsheet na may basic function. So alam natin na mas napapadali yung ating pagko-compute lalo na kapag gumagamit tayo ng mga functions na ito sa spreadsheet. Hindi na natin kailangang imano-mano. Okay, so para sa ating unang araw, mayroon tayong gawain. Hanapin ang katumbas na titik ng mga sumusunod na grupo ng numero at gamitin ang talaan sa ibaba o yung sa susunod nating slide at ibahagi ang nalalaman sa salitang natuklasan. Okay, so narito yung mga may katumbas na letra at hahanapin nyo kung mag-decode ninyo kung ano yung lalabas para sa mga salitang ito. Okay, so tingnan ninyo kung wasto ba ang inyong naging kasagutan para sa ating gawain. Okay, so dito naman, para sa susunod, gagawa kayo ng Venn diagram at ibibigay ninyo yung pagkakatulad at pagkakaiba ng paglutas ng mga problema sa matematika gamit ang ballpen at papel, gamit ang calculator at gamit naman ang computer. So tatlo yan, no? Tatlong bilog. Sa magkakahiwalay, yung nasa labas, ano yung kanilang pagkakaiba at yung nag-intersect naman, ano naman yung kanilang pagkakatulad. Okay, at may mga katanungan dito, no? Ano ang masasabi mo sa pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng paglutas ng mga problema sa matematika na ballpen at papel, calculator at computer? Ano naman din ang masasabi mo sa pagkakatulad ng pamamaraan ng paglutas ng problema sa matematika na ballpen at papel, calculator at computer? At ano sa palagay mo ang pinakamagandang gamitin sa tatlo? Okay, so ang tatlong paraan ay may pare-parehang layunin, ngunit magkakaibang paraan ng pagsasagawa. So una, ang ballpen at papel ay higit na nagbibigay din sa proseso at pag-unawa, di ba? Mas nagiging tiyak kasi kumbaga na pa-practice natin yung tamang paraan ng pagkuha, pag-solve ng problem, di ba? Yung pagbibigay natin ng proper solution. Nakikita natin yung proseso kung paano natin mararating yung tamang sagot. Ang computer naman ay mas mabilis at may advanced na kakayahan, habang ang calculator naman ay practical sa mabilisang kalkulasyon ngunit limitado sa pagpapaliwanag ng buong proseso. Kasi sa calculator, lalo na kung basic functions lang yon, wala siya yung katulad ng mga scientific calculators na mga function. Hindi ba? Basic lang. Pero si computer talaga, advanced na yung kanyang kakayahan at kaya pa niyang magbigay sa atin ng interpretasyon, di ba? At kadalasan nakakagawa pa siya ng graph para rito. Okay, so para naman sa ating paghawan ng bokabularyo, okay, mayroon tayong gawain naman din dito. So para sa paghawan ng bokabularyo, atin nang tutukuyin kung ano ba yung gamit, no, ng sum, average, minimum, maximum at count, no, gamit ang spreadsheet. Okay. So nakikita nyo ba yung larawan na yan? Okay, familiar ba kayo sa gamit nito? Okay, so tayo ay hindi masyado, kumbaga kung tayo ay mag-aaral, hindi tayo masyadong gumagamit ng Excel, maliban na lang kapag katulad nito tinuturo sa
classroom, tinuturo sa inyo sa lesson, pero kung yung kumbaga sa paggawa ng project, diba laging ginagamit natin ay Microsoft Word, kung text document, publisher, kung ito naman ay mga publikasyon, kailangan nyo mag-print ng mga output, at PowerPoint kung kayo ay gagawa ng presentation. Pero si Microsoft Excel or spreadsheet, bihirang-bihira siyang ginagamit unless paggamit sa inyo sa katulad nito sa EPP, ICT, o gayon din kapag pinapayagan kayong gamitin ito sa math, pero bihirang-bihira. Pero iba pa rin kapag alam natin kung ano ba yung mga basic function nito at kung paano ba nito mas mapapadali yung ating gawain. Okay, so bigyan na natin ng pagpapakahulugan ang spreadsheet. Ang spreadsheet ay isang digital na talahanayan na ginagamit upang mag-encode, mag-ayos at mag-analyze ng data sa pamamagitan ng rows at columns, no? Sa mga hanay at mga column. So malimit itong ginagamit ng mga guro kasi ito yung ginagamit nila primarily sa pag-compute ng inyong grades, di ba? Kaya meron kaming tinatawag na electronic class record. At napakarami ng pwedeng gawin dito, no? Lalo na yung mga napakahuhusay gumawa ng mga programa, kayang-kaya na nilang gumawa na kung saan kalkulado na nila agad. Ilalagay na lang ang score at automatic malalaman na natin kung papasa ba or hindi ang isang mag-aaral. So mainly sa mga guro, ito ay isa sa mga pangunahin naming ginagamit sa pagko-compute ng grades, pagkuha ng mga resulta ng exam, yung mga percentage na kinakailangan para matukoy namin kung saan mga competency ba, mahina o malakas ang mga mag-aaral. Ang sum naman, okay, ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang pagsamahin o kuhanin ang kabuang value ng mga cells. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng individual na paglalagay ng value ng cell referencing o ng range. Okay, yung sum, so syempre ginagamit ito sa addition, hindi ba? Pwedeng mano-mano nating ilagay ito, no, doon sa ating formula bar. Okay, at meron din namang i-highlight mo lang at i-click, no, yung ating formula na bar doon na function at i-click ang sum. Okay, so ito ay alam natin na kaya niyang i-add at makuha yung total value ng mga cell na iyong ilalagay doon sa ating formula bar. Sunod ay ang average. Ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang kuhanin ng average ng mga value na nasa loob ng cell. So katulad din nung halimbawa natin kanina yung class record, di ba? I-add ang score divided by kung ilan lahat yung nakuhang quiz, and then makukuha na natin yung average score, or pwede naman yung average na grade ng isang bata. Okay, so for example, pagsasamahin natin yung mga grades niya mula first quarter hanggang fourth quarter. So, i-add natin yun. And then, pag dinivide natin sa 4, yun ang magiging pinaka-average niya. No? Na kung saan, yan nga, kukuhanin ang average ng mga value na nasa loob ng cell. Sunod naman ay yung mean. Ito rin yung mas kilala natin sa tawag na minimum. Ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang kuhanin ng pinakamalit na value sa mga cells na pinili mo. Kapag ang cell ay hindi naglalaman ng numero, ang mean o minimum ay magiging 0. Samantala, ang max naman o mas kilala sa tawag na maximum, ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang kuhanin ang pinakamalaking value sa mga cells na pinili mo. Kagaya ng sa mean or minimum, kung walang numerong nahanap ang spreadsheet sa piniling cells, ang max or maximum ay magiging 0. Ang count naman, okay, ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang bilangin kung ilang numero ang nakalagay sa isang range o array. Kung may 5 numerong nakalagay sa range na A1 to A20, lalabas sa resulta ng count ay 5. Okay, so narito ay magkakaroon tayo ng munting
pagsasanay. So, tukuyin kung ano sa sum, average, mean, max at count ang inilalahad ng mga larawan at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong sagot. So, gamitin ang mga definisyon na ating binigay kanina bilang gabay sa inyong pagsasagot. So, mga larawan ito, i-analisa ninyo kung ito ba ay nagbibigay ng kahulugan para sa sum, average, mean, max at count. So, meron tayong 5 larawan. Okay, narito ang unang larawan. Narito naman ang ikalawang larawan. Ito naman ang ikatlo. At ika-4. Okay, at ang ating panghuli ang ika-5 larawan. Okay, so napagtanto nyo ba kung anong mga function nito sa spreadsheet yung ipinakita sa ating 5 larawan? So para sa unang larawan, ito ay ang sum. Para sa ikalawang larawan naman ay average, ikatlo ay minimum, pang-4 ay maximum at 5 ay count. Ngayon, tumungo na tayo sa ating ikalawang araw kung saan ang ating tatalakayin ay paggawa ng spreadsheet na may basic function na sum at iba pang mga function. So, sum, average, minimum, maximum, at count. Okay. So, para sa paggawa ng spreadsheet na may basic function na sum, una, magbukas ng spreadsheet at pindutin ang blank workbook. Okay, ilagay ang mga datos sa loob ng cell. Sa pagkakataong ito, ilalagay natin ang buwanang budget ng isang pamilya. Ito ay makatutulong sa atin na malaman at masubaybayan ang ating gastusin. Maaari mong baguhin ang mga halimbawa sa ibaba at iangkop sa inyong mga pinagkakagastusan. So, narito yung maaari nyong ilagay sa inyong spreadsheet. Pangatlo, sa pagkakataong ito, nakalagay ang mga value sa column D at nasa rows 5, 11. Pumunta sa pinakailalim na bahagi, yung D12, at isulat ang formula para sa sum. Maaring isulat ang sum, okay, equal sign, tapos sum, open parenthesis, and then yung number ng mga cell. So, dito, D5, 6, 7, 8, hanggang 11. O kaya naman, equal sign, sum, tapos open, parenthesis, D5, and then colon, okay, to D11, then close parenthesis. Okay, gaya nito. Pindutin ng enter, at dito ay makikita ang kabuang halaga ng buwanang budget na nagkakahalaga ng 9,199. Dito ay agad mong malalaman kung kulang ba ang kinikita ng isang pamilya sa loob ng isang buwan kumpara sa kanilang gastusin. Ngayon naman ay pumunta tayo sa paggawa ng spreadsheet na may basic function na average. So una, gamit ang nakabukas na spreadsheet, tayo ay magdagdag ng panibagong sheet. Okay, pipindutin mo lang yung sheet icon sa ibaba, yung katabi. Diba? May sheet 1, sheet 2, so yun ang pipindutin. Okay. Sunod, sa bagong sheet ay itala ang mga buwan mula Enero hanggang Desyembre at ilagay ang buwan ng budget ng inyong pamilya. Sa pagkakataong ito, nakalagay ang mga value sa column D at nasa rows 6 to 11. Upang malaman ang average na budget kada buwan sa loob ng isang taon, pumunta sa pinakailalim yung cell na D18 at isulat ang formula para sa average. Okay, so maaring isulat ang equal sign, laging huwag kakalimutan ng equal sign, average, and then open parenthesis, D6, colon to D17, close parenthesis.
Pagkatapos, pindutin ang Enter. Dito ay makikita ang average ng buwanang budget sa loob ng isang buong taon na nagkakahalaga ng 9,499.91. Dito ay malalaman mo kung magkano ang kalimitang nagagastos ng isang pamilya kada buwan. Ngayon ay tumungo tayo sa ating ikatlong araw. Okay, kung saan atin namang tatalakayan ng iba pang spreadsheet function gaya ng minimum, okay, maximum at yung count. So, paggawa ng spreadsheet na may basic function na minimum. Gamit ang nakabukas na spreadsheet, tayo ay magdagdag ng panibagong sheet. Pindutin lamang ang new sheet icon sa ibaba. Sa bagong sheet ay itala ang mga buwan mula Enero hanggang Marso. Ilagay rin ang mga pinaglalaanan ng budget para sa buwan na iyon. So, narito ang maaari mong ilagay sa spreadsheet. Sa pagkakataong ito, nakalagay ang mga value sa column C to E at nasa rows 4 to 10 upang malaman ang minimum ng bawat gastusin mula buwan ng Enero hanggang Marso. Pumunta sa F4 column at isulat ang formula para sa minimum. Maaring isulat ang equal sign, mean, open parenthesis, C4, colon, E4, and then close parenthesis. Pindutin ang Enter. Dito ay makikita ang minimum o ang pinakamababang konsumo ng pagkain mula Enero hanggang Marso. Makikita na ang pinakamababa ay 4,800 na makikita sa buwan ng Pebrero. Kung nais malaman ang minimum ng iba ay i-drag ang formula mula F4 hanggang F10. Ngayon naman ay ang paggawa ng spreadsheet na may basic function na max or maximum. Sa max function ay malalaman natin ang pinakamalaking value. Halimbawa na lamang sa ating buwanang budget ay tutukuyin ang mga may pinakamalaking gastusin mula Enero hanggang Pebrero. Gamit ang parehas na sheet, pumunta sa column G at sa row 4. Dito isulat ang max, okay, C4, colon, E4. So, open and close parenthesis. Okay. Pindutin ang Enter. Dito ay makikita ang max o pinakamalaking konsumo ng pagkain mula Enero hanggang Marso. Makikita na ang pinakamababa ay 5,000 o 5,000 na makikita sa buwan ng Enero. So, kung nais malaman ang minimum, okay, o maximum ng iba, ay i-drag ang formula mula G4 hanggang G10. Tayo naman ay tumungo sa paggawa ng spreadsheet na may basic function na count. Gamit ang nakabukas na spreadsheet, tayo ay magdagdag ng panibagong sheet. Pindutin lamang ang new sheet icon sa ibaba. Sa pagkakataong ito ay gagawa tayo ng talaan ng ipon sa loob ng isang buwan. Sa bagong sheet ay itatala ang halaga ng naihulog bawat araw. Nakalagay ang mga value sa column E at nasa rows 3 to 33. Upang malaman ang count o ang bilang ng beses ng iyong paghuhulog ay pumunta sa E4 at isulat ang formula para sa count. Maring isulat ang equal sign, count, open parenthesis, E3, colon, E33, close parenthesis. Pindutin ng Enter. Dito ay makikita ang count o kung ilang beses ka nakapaghulog sa alkansya sa buwan ng Enero. Ngayon naman ay paggawa ng chart o graph gamit ang mga datos sa spreadsheet. Buksan ang unang sheet na ginawa tungkol sa buwan ng budget ng isang pamilya. Pagkatapos, pumunta sa Insert at pumili ng chart na nais gamitin. Sa pagkakataong ito, ang pipiliin natin ay pie chart upang magkaroon ng representasyon kung gaano kalaki ang konsumo ng bawat gastusin. Upang mailagay ang mga datos, pindutin ang Design at Select Data.
Sa chart data range ay pindutin ang mga value mula pagkain hanggang ipon. Pindutin ang OK. Kung gustong makita ang halaga kada parte ng pie, ay pindutin lamang ang pie at pindutin ulit gamit ang right click at pindutin ang Add Data Labels. Palitan ang chart title at isulat ang buwan ng budget ng isang pamilya. Sa pamamagitan nito ay mas mapapadali ang pag-aanalisa ng mga datos gamit ang chart o graph. Para sa ating ika-4 na araw, ilapat sa spreadsheet ang mga sumusunod na datos sa ibaba. Gamitin ang mga basic functions ng spreadsheet upang masagot ang mga katanungan. Una, magkano ang kabuuang halaga ng mga sangkap sa paggawa ng adobo? Ikalawa, magkano ang average na kita ng isang maliit na karinderya sa isang araw? Pangatlo hanggang pang-4, ano ang minimum at maximum na kinikita ni Jonah sa pagtitinda ng barbecue? Para naman sa pang-5, suriin ang chart sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Alin sa mga ito ang may pinakamalaking parte sa buwan ng budget ng isang pamilya? Alin sa mga ito ang may kaparehas na halaga ng gastusin? Alin sa mga ito ang may pinakamaliit na parte sa buwan ng budget ng isang pamilya? Magkano ang nagasto sa pagbabayad ng kuryente? At magkano ang nailaan para sa pag-iipon? Okay, narito ang ating mga wastong kasagutan para sa ating pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa EPP ICT 5. So nawa ay naunawaan ninyo at inaasahan namin na kung may pagkakataon, hindi ba, at kung may magagamit ay itry na gawin ito sa isang desktop computer o kaya sa isang laptop. Okay? Pero kung ano't ano man, andito lamang ang video na maaari niyong balikan upang siya sa ating muli, okay, at sipating muli kung paano ba ginagamit ang mga basic functions sa isang spreadsheet. So maraming salamat sa inyong pagsama sa akin para sa ating aralin ngayon sa APP ICT. So ako si Teacher Aisa, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Paalam!